So mga par, matapos nga po ginulat ni General Cuadro Alas Casimero ang Japan at Pilipinas nang winasak nito ang kanyang matibay na kalaban na si Saul Sanchez via round 1 technical knockout, kung saan mga idol ay nagbigay po ng reaksyon ng batikang boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino sa bakbakan ni Saul Sanchez at Cuadro Alas, kung saan maski si Attorney Ed mga idol napabilib sa performance ni Casimero kay Sanchez. Sa kabila daw ng lahat ng issue nito sa timbang, nag-overweight sa weigh-in, nabigyan ng rehydration clause ng kampo ni Sanchez at tumimbang ulit ilang oras bago mag-umpisa ang laban, pero malahalimo pa rin mga idol ang pinakita ni Cuadro Alas sa aktual na laban. Hindi daw ma-imagine mga idol ni Attorney Ed kung anong damage pa ang magagawa ng isang General Casimero sa American-Mexican fighter kung sakaling nakuha nito ang tamang timbang at nakarehydrate ng maayos. Well, para sa atin mga idol, sakaling nakarecover talaga ng mabuti si Cuadro Alas, malamang isang suntok lamang ng angas ng Pinas, baka matapos na kaagad ang laban nito kay Sanchez. Ibang level talaga mga idol ang lakas ni Casimero. At ito nga ang sinasabi natin mga idol, merong level talaga sa boxing sports. Hindi naman sa hindi natin nare-respeto si Saul Sanchez, pero hindi talaga natin mai-deny mga idol na malayo talaga ang level ni Saul Sanchez kay Cuadro Alas. Tandaan po natin mga idol, isang bantamweight fighter lang po si Sanchez, at hindi porket binugbog nito mga idol ang kampiyon si Jason Maloney ay makakatapat na ito sa level ni Casimero. At hindi rin mga idol na porket wala sa listahan si Casimero bilang top boxer ng super bantamweight ayon sa The Ring Magazine, hindi na ito isang top dog ng 122 pounds. Aminin man natin no hindi mga idol, kahilira pa rin ni Casimero sina Sam Goodman, Luis Neri, Stephen Fulton at Marlon Tapales. Pero malaki din ang tiwala natin mga idol na magiging top boxer itong si Saul Sanchez. Hindi lang talaga sa ngayon, malamang pagdating ng panahon. At ang masasabi naman natin mga idol para kay Cuadro Alas, malayo pa talaga mararating nito sa boxing sports sa edad ng 35 anyos, lalo kapag merong professional ang hawak kay Casimero para mapanatili ang magandang kondisyon at i-maintain ang timbang sa lahat ng oras. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po madepensa ng WBC Bantamweight Champion Junto Nakatani ang kanyang titulo kay Tasana Salapat via round 6 knockout, kung saan mga idol, kahit nakakuha po ng impresibong panalo si Junto Boy, itila na-expose nito mga idol ang kanyang kahinaan sa laban. Iniinda kasi mga idol ni Nakatani ang mga body shot ng Thai boxer, kaya maraming mga boxing experts ang nagsasabi na hindi pa daw hinog si Nakatani na lumaban sa Japanese monster na Naoya Inoue sa planong laban nila na gagawin sa 2025. Well, para sa atin mga idol, mas maganda makakuha muna si Junto Nakatani ng isa o dalawang laban sa super bantamweight bago ito sumabak kay Inoue. Mas mainam talaga mga idol na maging komportable muna si Junto Boy sa 122 pounds para hindi ito mabigla sa laban sa Japanese monster. Mas maganda mga idol na labanan nito ang ating mga pambato na si Marlon Tapales at General Casimero. Isang magandang challenge ito mga idol para kay Nakatani para masubukan kung paano talaga nito i-handle ang lakas ng isang tunay na super bantamweight boxer. Malabo na kasi mga idol na makalaban ni Nakatani si Takuma Inoue dahil nalagas at na-upset na ito noong isang araw lamang kalaban si Seiya Tsutsumi.